Noong unang panahon, may isang hari na ang pangalan ay Kawarpal. Mayroon siyang 4 na asawa, si Bhairavi, Bhanumati, Sununda at Gayatri. Sa 4 na ito, pinakagusto ng hari si Bhairavi. Isang araw, napag-isipan ng hari na mangaso. Sinabi niya ang kanyang mga plano sa asawang si Bhairavi. Mahal, nais kong mangaso ngayong araw. Pero nais kong samahan mo ako. Gusto kitang makasama ng buong araw. Mahal na hari, magandang ideya yan. Hindi ako masyadong nakakalabas. Nais ko ding lumabas na kasama ka. Maganda nga lumabas tayong dalawa. Sandali lamang at maghahanda ako. Si Bhairavi ay may magandang puso. Hindi niya nais pumatay ang asawa ng inosenteng hayop dahil sa paligsahan. Bago sila umakyat ng karwahe, ay kinuha niya ang mga pana ng hari. At nang sila ay makarating na sa gubat, ay kinausap niya ang hari at sinabing, Kawarpal! Napakagandang gubat! Tingnan mo ang berdeng kapaligiran at ang huni ng mga ibon. Ang puso ko ay sobrang nagagalak. Pero hindi ko maintindihan kung bakit pinapatay ang mga hayop para sa kasiyahan. Hindi ko ito gusto. Matagal ng paligsahan ang larong pangangaso. Bhairavi, ito ang laro ng matatapang at mga kampyon. Malaking hayop, mas panalo. Mga umaataking hayop lamang ang sinasaktan ko. Dahil ayaw kong masaktan ang ating mamamayan. Ginagawa ni Bhairavi ang lahat sa pamamagitan ng paglalambing. Sa paraang ito ay hindi matatamaan ng hari ang mga hayop. Maya-maya, narinig nila ang isang tigre at mukhang papalapit ang tigre sa kanila. Aking reyna, mayroong tigring malapit sa atin. Mag-iingat ka. Nakalimutan ko ang pangangaso dahil sa iyong malambing na salita. Susundan ko ang tigring ito. Dito ka lamang at hintayin mo akong makabalik. Unang kinuha ng hari ang kanyang pamana at sisidlan. Nanginig siya nang makita niyang wala itong laman. Lumapit ang tigre sa karwahe. Binitawan ng hari ang kanyang pamana at bumaba sa karwahe upang labanan ang tigre. Matapang ang hari. Humanda siyang umatake sa tigre. Hiya! Pagkatapos ng kanilang paglalaban, matagumpay na natalo ng hari ang tigre. Ngunit sa kabila nito, siya ay malubhang nasugatan. Nang makauwi sa kaharian si Bhairavi kasama ang sugatang hari, hindi sila makapaniwala dahil imposibleng masugatan si Haring Kawar sa kanyang pangangaso. Sanay ito sa pangangaso at laging nananalo. Ang unang nagtanong kay Bhairavi ay si Bhanumati. Anong nangyari? Paano nasugatan ng hari habang nangangaso? Nagpaliwanag si Reyna Bhairavi. Kasi hindi ko kayang makitang namamatay ang mga hayop. Kaya naman, bago kami umalis upang mangaso ay kinuha ko lahat ng pamana niya sa kanyang sisidlan. Pagkatapos makinig ay nagsalita si Reynang Gayatri. Sinasabi mo bang hinayaan mong mapahamak ang hari dahil sa pagsagip mo sa hayop? Anong klaseng asawa ka? Alam mo naman kung gaano niya kamahal ang pangangaso, hindi ba? Ngunit inuna mo ang baliktad mong paniniwala kaysa sa kanya? Anong klaseng pagmamahal ang magtutulak sa pagkamatay ng kanyang asawa? Mataas ang tingin ni Bhairavi kay Reyna Gayatri. Parang tinamaan ang puso niya sa mga salita nito at nang hinayang. Nasa masamang kalagayan na ang kalusugan ng hari. Ipinagtanggol ni Reyna Bhairavi ang kanyang sarili. Tanggap ko. Sisihin niyo ako hanggat gusto niyo. Ngunit unahin muna natin ngayon ang kalusugan ng hari. Sa wakas ay nagsalita si Reyna Sunanda. May isang doktor lamang na eksperto sa panggagamot ng mga nasugatan ng hayop. 50 kilometro ang layo nito. Sigurado ako na matatagalan bago makarating doon. May kaunting kaalaman si Reyna Bhairavi sa panggagamot. Gamit ang halaman, nagbigay siya ng suhestyon.
Tawagin na agad ang doktor. Sa ngayon ay iahanda ko muna ang mga halamang gamot para sa kanyang mga sugat. Sinimulan ni Bayrabi na gamutin ang hari. Kumuha siya ng mga halamang gamot, mga balat at ugat nito. At gumawa siya ng pandikit na ilalapat sa sugat ng mahal na hari. Ngunit lalong sumama ang lagay ng hari. Biglang umakyat ang temperatura ng hari, hindi tulad ng nakaraan. Nawala ng pasensya ang ibang mga reyna kay Bayrabi. Pinagsisigawan siya sa ginawa niyang panggagamot dito. Unang nagsalita si Banumati. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto mo ba siyang mamatay? Ang buong akala namin ay gusto mong gumaling ang hari. Ngunit sa ginagawa mong yan ay mas lalo lamang siyang lumalala dahil sa iyong gamot. Kung wala kang sapat na kaalaman sa mga halamang gamot, bakit mo pa ginawa ang walang kwentang gamot na ito? Bakit mo siya inilagay sa mas delikadong sitwasyon? Alam mong darating ang doktor, hindi ba? Ang Diyos lamang ang nakakaalam kung anong mangyayari. Sa wakas ay dumating din ang doktor. Sinimulan niyang suriing mabuti ang hari at ang resulta ay... Ang hari ay nasa mabuting kalagayan naman. Sino ang gumawa ng gamot na ito at naglagay sa kanya? Napakahusay ng ginawa. Lahat ay itinuro si Bayrabi at ang kanyang pangalan at nagsalita si Reynang Gayatri. Kung nasa maayos ang kalagayan ng hari, bakit biglang tumaas ang kanyang temperatura? Nagpaliwanag ang doktor. Ang gamot ang nagpainit sa katawan ng hari. Ito ang epekto ng gamot upang matanggal sa katawan niya ang mga laso na sugat na gawa ng tigre. Tama, mabagal na lunas ito. Matagal, ngunit epektibo. Pagkatapos marinig ang doktor, ay pinasalamatan ng tatlong reyna si Bayrabi. Gumaling agad ang hari makalipas ang ilang araw. Sinabi ni Reyna Bayrabi ang kanyang nararamdaman sa kanya. Patawad, mahal na hari. Nasaktan ka na lubusan dahil sa opinyon ko na wag saktan ng mga hayop. Mahal mo ang pangangaso. Ako hindi. Nalulungkot ako makita ang mga inosenteng hayop na namamatay na gano'n na lang. Dahil dyan, hindi na ako sasama sa pangangaso. Hindi ko dapat tinanggal ang mga pana sa iyong sisidlan. Oo, ang ginawa mo nga ay mali. Ngunit maganda ang intensyon mo. Kung iyan ang tingin mo sa akin, sa walang awang pagpatay ng mga hayop, susundin kita at pangakong tanging mga bayolenteng hayop at banta sa mamamayan lamang ang aking papatayin. May mga pagkakataon na makakagawa ng matinding hakbang ang mga asawa, iwan lamang ang kanilang bisyo. Importante sa asawa na unawain sila at alamin ang kanilang intensyon kung ang napag-uusapan ay lubhang makakabuti para sa lahat. Walang masamang sumang-ayon dito. Hanggang sa muli! If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.